Okay, so hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. Ito po yung update ko sa inyo ngayon guys, no? Itong si F. Eliza ay nag-viral na naman sa social media. Nag-post kasi siya sa kanyang Facebook page na para bagang pinatatamaan niya etong si Senator Amy Marcos. Ayon sa kanyang caption, "And speaking of fake news, welcome to entertainment, Pinoy style." Kaya naman hindi po nakatiis itong mga supporters ni Senator Amy Marcos at mga DDS. Talaga namang sinugod po siya sa comment section. At hindi lang po yan guys ha. Etong si Sandro Marcos ay nag-react na rin. Ayon kay Sandro, hindi daw di umano asal ng isang tunay na kapatid ang ginawa ni Senator Amy Marcos nung kanyang ni-reveal na itong pamilyang ito ay gumagamit ng droga. Agad namang rumisbak itong si Senator Amy Marcos nang sabi niya gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon dyan. Sige, magpa-DNA ako at kayo naman ay magpa-hair follicle test. At dahil sa issue na yan, agad namang nilabas at kinalat at hinalungkat ng mga netizens etong mga pictures na ito. Ayon sa mga netizens, ang lakas daw kasi ng loob ni Sandro Marcos para i-question ang pagkatao ni Senator Amy Marcos na hindi kumano magkapatid etong si PBBM at kanyang tita na si Amy. Ayon kaya Tio Moreno, sorry ha pero bakit para magkamukha etong si Bong Daza at si Sandro Marcos kaysa kay Bongbong Marcos? Any words, Liza Marcos? Ang pagtatanong ay hindi paninira, pakisagot po please. Kung mapapansin niyo po kasi ay iba-iba po ang kanilang mukha at may mga kahawig din naman po sila. So ito guys no, pakinggan po natin itong opinion at reaksyon ng ating idol na si Maharlika. Eto, sabayan niyo po akong manood. Pag-usapan natin na nasa bingid na kayo ng kamatayan. Nasa bingid na kayo ng karimlan. Dahil sa kabila ng 2022 pa lang na in-expose ko na hindi talaga si Bangag ang nagpapatakbo, kundi si another Bangag, yung kanyang asawa, na si Lisa Tanas, at yung mga kakampi nila, yung mga cronies nila na mga magnanakaw. Di ba? Kaya naman nagkawindang-windang ang Department of Agriculture. Di ba? Yung DA, nung naging secretary dyan si Bangag, ano nangyari dyan? Hoarding, smuggling, lahat na. 'Di ba? Kasi nga hindi si Bangag ang nagpapatakbo. Yun yung utos ni Lisa Tanas sa kanila. Sa kanya. Dahil nga sabi ko, bigyan mo lang yan si Bangag. Well, hindi ko sinabi. Nakita nyo, lumabas na si Amy. Yun yung mga information na nakarating sa atin. Sungal-ngalan lang ni Lisa Tanas ng pulboronic o pulboron itong si Bangag, wala na siyang pakialam. Kaya wala siyang malinaw na decision making when it comes to pagbangon muli ng Pilipinas. Kasi ang intention talaga nila ay palubugin ang Pilipinas. Even though nagsalita si Amy Marcos ngayon, di ba? Sabi nga nila, kung hindi nila ninyo, mga comment dyan, oh, si Amy, etchos lang yan. Although naniniwala tayo sa kanya dahil bago pa ipinanganak si Bangag, ay nandiyan na si Amy Marcos, di ba? Kaso lang, ang sinasabi ng taong bayan, huwag tayong maniwala sa kanya dahil kung talagang mahal niya Pilipino, unang-una yung pamilya nila hindi nagnakaw. But sige, mag-stick tayo dito sa pulboronic. Alam niya na pala, bata pa lang, ang kanyang kapatid ay nagdudurog na in the first place. Ulit-ulitin natin na hindi dapat na itinandim kay Inday Sara at dapat pinarehab niya noon pa or pinakulong niya. Dahil yung mga masimpleng mga mamamayan, di ba, na nasasangkot sa pulburo, tinutukhang yan dati, yung iba dyan nire-rehab. Kaya nga natuwa tayo ng panahon ni Pangulong Duterte na ilang milyon ang nirehab. Pero sa case ni Bangag, huhulihin na yan dati noong 2012 ni Agent Morales, kaso lang hinarang ni Paquito Ochoa, based sa testimonya ni Agent Morales, kaya hindi nahuli si Bangag at saka si Maricel Soriano, which is pinangalanan naman ni Amy Marcos doon sa kanyang statement kagabi. So ngayon mga palaga, nasa peligro ang buhay natin. Dahil malinaw na nakasalalay ang 100 plus million, ilan na ba kita ngayon? 115, 120 million Filipinos na ninanakawan, na binabaha, na inaadiktos ng Bangag Jr. at triumvirate evilness, lahat na Lisa Tanas, Martin Romualdez at si Bangag at ang mga kasabwat nila. Kaya naman gusto kayong isalang sa giyera. Kaya nga hindi siya nakikipag-usap ng mabuti sa China. Walang matinong bilateral agreement. 'Di ba? Kasi gusto kayong isalang sa giyera. Gusto ni Bangag, ito yung epekto ng pulburon dahil wala siya sa tamang kaisipan, hindi niya kayang magkaroon ng decision making na kung yung mga anak ba niya, itong mga tao na nasasakupan niya, ay mapapatay or what. So hindi nagpa-function kaya tira-tira, maghanda kayo, 30 days. AFP, kailangan mag-stand tayo na within 30 days ay makalaban tayo sa bang. 'Di ba? Kaya ganoon, na gusto kayong isalang ibala sa kanyon. Wala siyang tamang pag-isip, kaya national threat siya.
Si Lisa Tanas, national problem, sabi nga ni Atty. Glenn Chong, itong si Bangag, national threat. Kaya walang nag-i-invest sa atin. Bakit? Dahil mismo nagreklamo ang US State Department na ang Bureau of Customs ay grabe ang paghingi ng bribe, talamak ang pangungutong pangingikil. Kaya national threat ang pamilyang ito. Another national threat issue, the recent disaster response nila. May response ba? Nakita ba tayong bulto-bulto o 16,000 na pulis para iligtas ang mga taga Cebu? Ang mga taga Bicol, wala. Ang 16,000 na pulis nandoon nagprotekta sa isang adik sa EDSA at sa Luneta. Kaya national threat ang Bangag na ito dahil wala siyang pakialam sa mga biktima ng bagyo na sila ang dahilan kung bakit kayo ay nalubog, naanod ang bahay ninyo dahil nga bugo, dahil nga bangag yung utak ng presidente ninyo, wala silang puso, wala silang pakialam kasi nga ang utak ay unstable. Kaya nga 'di ba, ngumingiwi-ngiwi kung ano-ano pinagsasabi, nauutal at naging puppet siya ni Lisa Tanas at si Lisa Tanas puppet din ng kung sino man ang mga ka-business transaction nila sa kanilang mga illegal na pagnanakaw, budget insertion na inexpose ni Zaldico. So yan mga kababayan, sino ang nagpapatakbo sa Pilipinas? Kasi nga 2022 pa lang sinabi ko na natau-tauhan lang si Bangag. 'Di ba? Hindi siya nagpapatakbo dahil siya ay under the kipay ni Lisa. So it's either, it's either yung mga cabinet ng secretaries, yung iba dyan, kapwa addictus benedictus din. Sino yung political operators ni Bangag? May mga nagsasabi, ibang lahi. May mga kasabot din sila, Romanian, during May 9 election. Pinakilala ako ni Lisa Tanas sa mga katuwang niya sa Pandaraya sa election. May mga foreigners doon. Foreigners doon sa headquarters, di ba? Sinabi ko yan sa inyo, may foreign influence ang ating eleksyon. Yan ang pasabog ni Glenn Chong. Kaya nga sila, wala silang pakialam dahil binindikto sila, nakipagsabwatan ito si Lisa Tanas, si Marcos Jr. kasi wala sila sa tamang katinuan dahil hindi naman talaga ahon sa kahirapan ang kanilang mithiin, ang kanilang nais para sa inyo. Diba? Hindi natin alam, mga kababayan, okay, na si Bangag, baka mamaya tinatakot-takot lang ng ibang lahi, binablackmail siya, na ikaw, Bangag, pag hindi mo sinunod yung gusto namin, eto ang mangyayari. Diba? Hindi siya makapag-isip, kasi kayang manipulahin, hindi nga siya marunong makipag-usap eh, di ba? Yung mga bilateral engagement, di ba? Nagmumukha siyang asong ulul. Share. Di ba? Ganon siya kay Sleepy Biden. Remember that? Ganon din yung reaction niya. Ngayon, sa madaling sabi mga kababayan, nakakompromisa ang buhay ninyo. Ibig sabihin, delikado. Delikado ang buhay ninyo sa Bangag na jutang ginemas na addictus na ito na sinasabi mismo ng kanyang kapatid. Kaya nga, di ba, yung nagkaroon ng ASEAN event like this month o last month, few weeks ago, mga kababayan, yung karating puok natin, karating bansa natin, mga palangga, ay nagkaroon ng zero tariff yung kanilang mga produkto, di ba, papunta dito sa Amerika. Pero tayo, nag-stick tayo sa 19% kasi Bangag si Marcos Jr., hindi siya marunong makipag-deal dito kay Lolo Trump, di ba? Hindi siya marunong makipag-deal sa Amerika. Kaya kami ngayon, mga Amerikano, di ba, like mga Filipino-Americans, ang nakikinabang. Kasi nga, may sapak nga eh. Dahil nga, Bangag, di ba? Kaya nagkakaroon ng budget insertion. Kaya nga sabi nga ni Rowena Guanzon, eto na, sabi niya, nag-speech siya kahapon, eto na, sa buong pagiging, part ng government, eto na ang pinakamagnanakaw, sabi ni Rowena Guanzon, na dating COMELEC commissioner, magnanakaw sa Congress, magnanakaw ang mga politiko, yung mga Bangag, di ba? Kaya ganito tayo kahirap ang dinadaanan ninyong buhay ngayon at kailangan na talagang tanggalin si Bangag kasi ako naman, cool lang ako kasi alam ko anytime soon ay matatanggal na si Bangag Jr. Kasi nga, mga kababayan, wala naman sanang issue. Kasi yung iba nagsabi, ay naku, normal lang naman. Parang may nagsabi, I don't know kung sino yun, normal lang naman daw na nagdodroga. Basta, may mga nagdodroga naman talaga na mga leaders. Actually, yun yung sinabi nung nakilala ko doon sa Pilipinas na umuwi ako. But ganun pa man, ganito yung mentality ng mga sabog. Gina-justify nila ang mali. 'Di ba? Parang sa mga ibang pamilya naman or may karamihan sa mga pamilya may miyembro na nag-a-addict, parang okay lang 'yan basta nagtatrabaho, nagfa-function, ganun. No. Ang presidente ay hinahawakan ang budget ng bayan. Ang presidente, hindi lang niya hinahawakan, ninanakaw niya. So hindi siya dapat naging presidente dahil may mga namamatay, may mga nawawalang pag-asa sa mga public hospitals dahil walang budget for dialysis.
namamatay na lang, nauubusan na lang ng dugo, lalo na, lalo na yung mga regular na nagpapadialysis dyan sa Quezon Ave. Nung panahon ni Pangulong Duterte, binadgetan ang PGH. Na lahat ng nagpapagamot dyan, o ayan, binadgetan ni Duterte. Ano nyo yan, gamutin nyo yan. Eh si Bangag, anong binadgetan niya? Ang binadgetan ni Bangag, dahil nga puro happy-go-lucky, party-party, which sinabi naman ni Amy Marcos, ang Pussycat Doll, ang Duran Duran, ang Coldplay, kung ano-ano pang mga concerts na hindi natin alam. Ang session nila, ang orgihan nila, ang swinging nila dyan, nagpapalitan ng mga ng mga bilat, sa kakachuk-chak dahil nga sila ay mga sabog. Ito ang reason kung bakit at stake nasa bingid ng bangin ang inyong ang inyong buhay, ang inyong kapalaran. Dahil sa pagnanakaw, walang habas na pagnanakaw at ang AFP at this point in time ay nagbubulag-bulagan pa rin dahil ang karamihan sa kanila ay sinupalpalan na ni Zaldico at ni Tambaloslos. Nakita niyo naman ang video ng Kaba ng Bayan na galing sa kanilang mga budget insertion. So ngayon, dahil nagtatapang-tapangan si Bangag, di ba? Gusto nila manindigan tayo. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, gusto ng mga Pinglawan, Dilawan at mga Bangag, bakit si Duterte? Gusto daw mag-jet ski ka. Bakit hindi nilusob ang China? Akala ko ba matapang siya, ganon. Gusto nyo ba makipagbangbang sa China? Na yung kanilang latest weapon na in just 20 seconds pwedeng i-wipe out ang bayan natin? Gusto nyo ba ng ganon? So ginawa lang ni Duterte ang pakikipagkaibigan. Ngayon, kung hindi pa rin kayo manindigan, within 30 days, ready naman daw kayo, buhay kayo dyan sa Pilipinas, hanggang 30 days para makipagbalyahan sa China. Ito yung impact ng may saltik. Ito yung impact ng mga sabog na namumuno sa inyo na walang pagmamahal sa inyo, mga kababayan. Ang iniisip nila, magkulimbat ng pera, magtsuktsak, magsingot ng magsingot, at isasalang kayo sa gyera, at bibigyan na kayo ng mga supot-supot, na tig-2 perasong sardinas, then yung mga naanod ng baha, na mga bahay at nangamatayan, 5,000, partially damaged, completely damaged, 10,000, na 1 week nga lang yan na pangkain ninyo, baka kulang pa kung meron kang 8 anak. So mga kababayan, ang paggamit ni Bangag Jr. ng pulburon na siniwalat, well, hindi naman si Amy Marcos ang unang nagsiwalat niyan. PRRD muna, di ba? Then Maharlika, although nung time na yon, nung sinabi ni PRRD, hindi pa niya pinangalanan si Bangag, pero it's very obvious. Diba? Napaka-obvious nung time na yun na si Bangag talaga ang ang addictos na yon. Inamin na rin mismo ni Amy Marcos, kumbaga kinonfirm niya lahat ng expose ko na sinabi din naman sa akin ni Daryl Yap yun, dahil si Daryl Yap once ay naging puting ahas ko, ngayon itim na ahas na siya ngayon, diba? Na talagang lumuhod si Amy Marcos na wag isama sa listahan ang ading niya dahil nga unahin na lang daw itong mga manufacturer o yung mga pusher kumpara sa user niyang kapatid. Dahil sinasabi ni Amy doon sa kanyang speech na kinakausap naman yung kapatid niya na magbagong buhay pa. So again, okay, alam natin na itong statement ni Amy Marcos ay malaki ang naitulong. Malaki ito matutulong lalo na sa case ko. Okay, sa kaso ko. At malaki ang maitutulong sa bayan na magising kayo ng diwa. Pero wag natin nga alisin na kung talagang mahal ni Amy ang bayan, unang segundo pa lang, alright? Na hindi na dapat niya pinatakbo ang kapatid niya. Dahil siya rin na mismo nagsabi, ang mga PSG ang naglilinis ng mga kalat ng singutan ni Bangag. Umaga pa lang, ang breakfast ay what? Pulburon or MJ. Diba? Then si Inday Sara, may revelation, alas 10 pa lang ng umaga, amoy whiskey na si Bangag. So nagko-corroborate lahat, which is dangerous to our nation. Dangerous kasi nga isasalang kayo sa bang. Dangerous sa ekonomiya dahil walang pumapasok na investors. Dahil nga sa Bureau of Customs pa lang, even yung mga balikbayan box natin, sarili na nilang dugo yun, sarili nilang lahi, ninanakaw pa. Then itong mga ibang lahi, like katulad ng mga kalahi ko dito sa Amerika, ay nag-report na, talamak ang kawatan dyan sa Bureau of Customs. So, nasa bingid tayo ng kumunoy na kapag hindi nyo pinatalsik si Bangag, pero ako ay very positive na anytime soon ay mag-goodbye na yan. Kaya si Vovong Gadon na disbarred at si Clarissa Taratara na akala mo na magkasabay silang lumaki ni Bangag Jr. na mayroon siyang personal knowledge na hindi talaga adikto si Bangag. Talagang dinidiscredit si Amy Marcos na nakita na bago pa yung pinanganak si Bangag, ay addictus nakita na ni Amy at nakita niyang lumaki na si Bangag Jr. ay addictus benedictus. Another national threat. Recently lang, magkano na ang peso? 59? 60? Kasi hindi naman tumataas ang sweldo ninyo. Bagsak ang ekonomiya, bagsak ang pamumuhay ng tao dahil kulang ang
sweldo, walang trabaho. Naalala ko si Amalia ng Angeles, Pampanga, na nagtatrabaho sa hotel, na maiyak-iyak, malungkot-lungkot, Miss Marlica, walang pumapasok na mga foreigners, na mga puti, whether European or Americans, ang mga pumapasok na lang, mangilan-ngilang mga Koreano, sabi niya. So kaya talaga, ang bayan natin nakakahiya dahil pinag-uusapan na ngayon sa international media na Adictus Benedictus, si Marcos Jr., dahil nga kinonfirm ni Amy Marcos. Kahit anong gawin nila noong July 21, nirepost ko yung pagsisingot niya na ni Bangag na sinasabi yun daw ay AI, yun daw ay minanipula ni Maharlika, dadadadada. So ngayon, si Amy Marcos ba ay AI? Hindi porket nagsiwalat si Amy Marcos ay magtitiwala na tayo sa kanya at siya na ang tamang Marcos o mabuting Marcos. Kasi never again Marcos. Never ever again sa pamilyang yan. Dahil sabi ko nga, okay, thank you. Dahil dati sinabi ko naman, Amy, manang, magsalita ka na. Pag nagsalita na ako, pag nagsalita ka na, sasabihin ko na sa iyo, love na kita. But no, never again. 'Di ba? Kasi ang kanyang ginawa ay iligtas ang kanyang sarili. Kasi kung gusto niyang iligtas ang Pilipino, hindi niya na pinatakbo si Bangag as a governor pa lang ng Ilocos. Siya na rin na mismo nagsabi na walang ginagawa sa Ilocos, hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho. Alam mo na pala eh. Yung kapatid mo, tinarantado yung mga Ilocano ko, ay mga Ilocanong kababayan ko. Pinatakbo mo pa sa Senado. Tapos pinatakbo mo pa ng Vice Presidente. Eh buti na nga lang hindi na-declare ng winner, 'di ba? Tagal tayo kay Lutang, 'di ba? Napunta tayo sa Bangag as president. Tapos pinatakbo pa presidente. So hindi totoo yung feeling niya, yung intention niya for the Filipino people. It's a political survival. And this is all, about herself, about sa kanyang mga anak. Kasi nga, doon sa kanyang statement na inalok din daw ni Sandro, ni Lisa Tanas ang kanyang mga anak. Pero hindi niya sinabi doon, sa kanyang statement kung tinanggap ba ng kanyang mga anak. Kasi may mga nagsasabi, itong si Matt yung umingiwi din pag nagsalita. But hindi natin alam kasi wala doon sa statement ni Amy Marcos kung tinanggap ba ng mga anak niya etong inalok ni Lisa Tanas at ni Sandro Marcos. Kaya nga sabi namin ni Cathy Binag, Alexa Miro, you're next in line. Gusto mong magbigay din ng testimonya, kung paano ka pilitin, 'di ba? Pilitin ni Sandro Marcos para what? Gumamit ng pulburon at siwalat mo na rin na based doon sa nakuha nating information na pinilit ka na gurgurin ang inyong anak. Okay? So yan yung mga na yan, mga issue na yan. Kaya sabi ko nga, national threat talaga itong pamilyang ito. Itong pagiging addictus ni Bangag Jr. Ba't hindi nga pala siya magpa-pulburon test? Di ba? Betrayal of public trust. Illegal pulboronic. Di ba? Impeachment, pero wag ka nang mag-impeach. Right there and then, dapat hilain na yung hayop na yan, addictus na yan, ikulong na yan. Kung ang mga simpleng mamamayan ay kinukulong, dapat si Bangag ay ikukulong at ibitay ng patiwarik. Kung meron lang tayong bitay, dapat na bitay na yung mag-asawang yan, magpamilyang yan, dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na eksklusibong in-expose ni Zaldico na dati nilang kasabwat ang multi-billion, 56 plus 25 billion. 56, 25, like 81 billion, maybe more than that pa, na hindi natin alam, mga kababayan. So, kaya sabi ko nga sa inyo, national threat talaga itong si Bangag na ito. Ngayon, nag-away-away siya ni Sandro. Ano sabi ni Sandro? Mayroon siyang message. Sige, hanapin natin yung message ni Sandro Dictos. Okay? Meron siya dito. Okay, ano sinabi ni Sandro? Alright. Okay. Okay, ito ba yun? Kasi yung sinabi ni Iho. Hanapin ko lang yung sinabi ni Sandra pala, ni Sandra. Okay, anong sabi ni Sandra? Okay, here we go. Ito. Sabi niya, I have always acknowledged and respected the role of my tita Senator Amy Marcos played in the early part of my public life. Syempre, kunyari, respeto sa kanyang tita, di ba? Okay? Ngayon, mga kababayan, ang hungang na ito, okay, ano ba pinagsasabi ng hungang na ito? Okay, nasa na wala. Okay, here we go. Okay. Ngayon, sinasabi ng hungang na ito na, nirerespeto niya si Amy Marcos, ganyan-ganyan. Tapos, ang sinasabi ng hungang na ito, ano pa ba? Sinasabi niya, that respect remains which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how
She has gone to the point that she resorts to a web of lies. So, mga palangga, alam natin na magsisinungaling talaga to si Sandro. Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? So, malinaw ito, mga kababayan, na talagang nagsisiraan sila. Okay, na wala daw basihan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil nga sinabi pa dito na si Borgie, si Matthew, si Michael ay inalok at sinasabi ni Sandro Marcos na kahit daw tanungin pa itong mga anak, di ba, mga anak ni Amy Marcos, sabi niya, my cousins Borgie, Vice Governor Matthew, Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. Ganyan. So enough for these lies. Okay? Mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ngayon ay talagang nag-aaway na ang dugo sa dugo, laman sa laman. Speaking of that dugo sa dugo, ngayon ini-issue ng mga Ensaymada vloggers ng mga kakampi ng Bangag administration na si Amy daw ay hindi tunay na kapatid ni Bangag. Alright? Na ito ay what? Lacson, di ba? Matagal yun na yan narinig. A web of lies. Sino ang web of lies? Di ba ang Bangag administration na ito? Well, pare-pareho sila. Mga palaga sinasabi ni si Amy ay anak ni kung sino mang kisihoda. Kaya sabi ni Amy, challenge niya. Ano sabi ni Amy doon? Ayan, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Magpa-DNA test ako at magpa-hair follicle test sila. O, ayan yung ano niya. So ngayon, himayin natin to. Okay, bakit ilalabas ngayon ng Ensaymada ng kampo ni Bangag etong issue na si Amy Marcos ay hindi anak na tunay ni Ferdinand? Sabi ko nga, wala tayong pakialam na, although nababasa na natin yan, kung anak ba si Amy sa labas, siya ba ay putok sa buho, siya ba ay pinulot sa pusali, sa drum, sa iskinita, o kung saan man. Ang subject matter dito ay ang pagiging addictus ng pamilyang ito na nakakasira sa bawat Pilipino. Yan ang issue natin. Wala tayong pakialam kung si Amy ay anak ng buwaya, anak ng bawayawak. Diba? Imbis na sagutin ang issue na magpa-hair follicle, napakadali lang. Gusto nilang patunayan, magpa-hair follicle test sila. Sinahamon nga ni Amy na magpa-DNA daw siya, magpa-hair follicle test itong kanyang mga angkan. Pero again, mga palangga, di ba, talagang lumalabas na at si Maharlika ay dapat bigyan niyo ng award. Butterfly Award, si Maharlika, tumpak na naman. Tingin-tingin. Anyway, kaya naman gusto kong gurgurin na mga yawa. So ngayon, mga kababayan, yan ang pinaiingay ngayon. Lumabas si Gadon, si Disbard Gadon, di ba si Vovo, si Auntie Claire, na talagang akala mo, kamag-anak nila si Bangag, tangina ka Gadon, nung hindi ka pa nga binigyan ng posisyon ni Lisa Tanas, di ba? Gusto mo nang magwala. Ha? Nagmumukha na kayong tanga. Iyak na lang kayo, malapit na kayong magbayat. Dapat kayo ibitay din ng patiwarik. Ngayon, mga kababayan, dito sa usaping ito, na mga DNA test at, follicle test, lumalabas na pineke talaga ni Lisa Tanas nila ang pulburon test, ang drug test ni Matos Jr. noong 2021. Bakit kamo? Kung naalala ninyo, ang PIDEA leaks, nung ini-interview ang doktor ng St. Luke's doon, pinagtatakpan pa kasi noon ng Kongreso, di ba? Na hindi makasagot ng tama yung doktor doon. I forgot yung name niya, pero nagkaroon ng issue yun na hindi siya makasagot ng tama. Kaya yung St. Luke's, dapat matanggalan kayo ng lisensya o tanggalan nyo ng lisensya yung nag-pulburon test kay Bangag. Okay? Yung pulburon test kay Bangag, dapat yung doktor na yun, matanggalan ng license yun. Dahil pumipirma siya ng mga kasinungalingan. Yes, sabi ni Jen, magkapatid sila sa ina. Sabi ko nga, Jen, kahit hindi pa sila magkapatid sa ina, magkapatid sila sa uwak, sa bayawak, hindi yun ang issue natin. Ang issue natin yung inaakto ni Bangag Jr. ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala na tayong pakialam kung si Amy ay pinulot sa si Bangag, kunyari, galing sa impyerno o galing sa ibang planeta, as long as gawin niya yung tama as bilang presidente. Gawin niya yung tama para sa tao, wala tayong pakialam dun. Pero dahil nga wala silang maisagot sa katotohanan na ito na issue ni Amy, na sinabi ni Amy Marcos, hindi naman si Amy Marcos na nagpasabog, ako tsaka si PRRD at si Cathy Binag nag-confirm at si Agent Morales. Di ba? Balikan natin ang timeline kung sino talaga ang utak ng pulburon na to. Meron pa tayong isang pasasalamatan sa video, pero hindi pa tamang panahon. Malalaman nyo rin kung sino ang nagbigay sa akin ng video at kung sino ang nakakuha nun. Yan ang kaabang-abang. Ginigipit din nila yun. Okay? Malalaman nyo, excited na ba kayo? Mag-change muna tayo ng president. Kasi baka mapatay yung tao eh. Okay? Nasa bingid ng alanganin ngayon eh. So ngayon, balikan natin.
2021, nagpasabog si PRRD na may isang presidentiable na sumisinghot, nanalo, ganun. Nagalit ako kay PRRD, nagalit ako, na ganun, sinisira si Bangag, da. Then fast forward, nanalo si Bangag, dinalaman ko, nung umuwi ako, nagbabangag talaga, nag-expose ako, August of 2022, kinuyog ako, dahil sinabi ko, si babaeng ahas ang nagpapatakbo, di ba? Nang ganito, ganyan-ganyan, binugbog nila ako ng bonggang-bongga sa social media, pero hindi sila nagtagumpay. Patuloy pa rin ako, para na ako sirang plaka ng long play at saka 45. Tuwing umaga na lang, di ba, yung gangabels ko, hindi pa kayo naiingayan sa akin. May mga asawa niyo, mga Amerikano at European, nanonood din, ano? Sino ba yung babae yan? Wala nang ginawa, kundi kuda. Anyway, mga kababayan, hindi ko binitawan ng issue na to. So, nang nilabas ko yung pulburon, hinanap ko talaga yung pulburon na yan, hanggang sa yung pulburon video na yan, ay inilabas ko nga, nandyan na. Tapos si Agent, authority to off muna. Si Agent Morales muna. Authority to off. Then, nung lumabas na ng authority to off, na nagkaroon na ng PDEALEX hearing na inimbita ko, ayaw nila akong patinin, 3 yung invitation ko, ayaw nila ng remote, ayaw nila ng Zoom meeting kasi gusto nila umuwi ako ng Pilipinas para magurgur ako, di ba? Kaya hindi ako nakattend ng Senate hearing. Kaya very historical ang palanggan ninyo, Maharlika. Di ba? Ilang beses ako inimbita dyan, pero ayaw nila akong patinin. Meron akong parang ano ko yun, no? Parang siguro trophy ko yan. Meron akong meron akong inciting to sedition case, defamation, kriminal, lahat na bilato nila kay Maharlika. Diba? Tapos ang ginawa ko, may nakapagsabi sa akin kaibigan, shout out kay George, sabi niya, kontakin mo yung yung Cathy Binag, maraming alam yan. Ako naman, diba? Text. Oh, hi, Miss Cathy. Chuchu, blah, blah, blah. Maraming kwento. Boom! Sumagot naman si Cathy Binag at in-interview ko at kinonfirm niya, sinabi niya na, yun nga, inalok siya ni Lisa Tanas kasi ang ex-partner niya na si Tony Boy Florendo ay binanggit din ni Amy Marcos na magkakaklase sila sa Polboronic. So, nabuo na. Nag-corroborate na lahat hanggang sa back-to-back na nga kami ni Agent Morales. Kinulong pa na si Agent Morales. Then, si Cathy, now what's next? Anong sunod? Then, the authentication. Diba? In-authenticate natin yan. Mali pa rin. Tinakot ako ng DOJ, NBI, DILG, i-extract si Maharlika. Diba? Remember Santiago, NBI director, kahit saan, documented yan, nasa dyaryo yan. Kahit saan ka magtago, Maharlika, i-extract ka namin kapag puno na ang salop. Nandoon ako noon sa The Hague, kaya isinumbong ko sa US Embassy na delikado ang buhay ko. Sinumbong ko rin sa FBI. Alam nyo na yung mga ganun. So, nire-review lang natin. So, ngayon, mga kababayan, yes, Santiago even made a threat. Yes, tinakot nila ako. So, ito na ngayon ang nangyayari sa atin. Kaya nga itong, sobra na eh. Talagang puno na yung salop. Tingnan natin kung may bagong Mag-comment nga kayo dyan. Baka may bagong, si Saldi ko yata may bagong pasabog ba? Okay, tignan lang natin kung may mga bagong hanash na naman, ha. Tignan ko lang dito sa ating, okay, unedited. Unedited ng 2. So walang bago. So may nilabas na video. Hindi ko kasi makita si Hindi ko kasi makita si Zaldico. So I don't know. I just don't know why. So ngayon, mga kababayan, all right? Ito pa ang chika. Ngayon, kung dodotagol sila kay Bangag. Ano ang sinasabi? Si Lacson may bagong dramatization. Okay? Si Marlon Puri, may post. Ang tanong, sino daw ba talaga kamukha ni Sandro? Kasi may mga balita na nag-orgy-orgy sila, di ba? Tingnan mo. Ayan. Di ba? Nasa gitna ang bilat ni Lisa. Ayan si Bong Dasa na sinasabi ni Amy, nakasama ni Marcos Jr. na nag-addictus benedictus. Ayan ang bigat lang ni Lisa. So ang tanong, kanino nga daw ba sino nga ba ang tatay ni Sandro? Magpa-DNA test na sila. Pare-pareho at magpa-pulburon test. Pero again, nililis nila yung issue, di ba? Nililis nila yung issue. So ngayon, mga kababayan, okay, tignan natin itong mga eksena dito. Ano sinasabi ni Lacson? Mas nakakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos at nawalan ako ng bilib kay Senadora Amy sa kanyang ginawa. Bakit ka naaawa sa isang adik, Lacson? Dapat ikaw matagal ka ring julul ka eh. Di ba? By the way, may nag-comment. Baka magkapatid daw who's that, Daza? Isabel Daza at saka si Sandro Marcos. Baka gusto niyong pagtapatin ang kanilang mga picture. Di ba naalala niyo yung panaginip ko? Na pinost ko, na pumunta daw ako, tama ba kung naalala ko, tama yung recollection ko na panaginip ko, na pumunta daw ako sa bahay ni Gloria Diaz. Tapos sino nakaalala ng panaginip ko? Kasi ang panaginip, nakakalimot. Basta pinost ko yung panaginip kong yun eh. Pumunta daw ako sa bahay ni Gloria Diaz, tapos kinuha ko yung something, basta. I forgot ko ano yung, basta naalala ko yung panaginip na yun. So, kita mo, even sa mga panaginip ko, si Gloria Diaz, anak niya si Isabel Daza. Si Isabel Daza ay, tignan mo, kamukha ba siya ni Lisa Tanas? Kasi binibigyan yan. Binibigyan niya ng project ni Lisa Tanas. Nung hindi ko lang alam kung this year o last year, nagkaroon ng
mga rally-rally sa Hong Kong, nagbigay ng mga pagkain doon. Si Isabel Daza. Sabi ni Mami, si Lacson din daw ay polboronic. Okay? Evidence na kay Ka Eric, iba daw ang galing kay Saudi Star, sabi ni Agnes Bombita. So anyway, anong ibig sabihin to ni Lacson? Naaawa siya kay Bangag? Ito ba ang tamang sagot ng isang lingkod bayan o lingkod, kawatan? Kung matino ka, I don't know, abogado ba si Lacson? Hindi ko alam kung lawyer siya or what. Okay? Mga kababayan, ang tama niyang sagot, dapat magpa-drug test si Bangag. Hindi niya dapat siya nagsasabi na naawa siya kay Bangag. Naawa siya kasi nakikinabang siya, puppet siya ni Bangag. Yan sabi ng ating mga kababayan, Don Zolweta, magsalita ka na. Matagal ka na daw nagtitiis sa adik mong asawa. Natitiis mo ba? Yung kilikili ng asawa mong laging basa? Iyo. Di ba may mga picture, Kadiri, para akala mo baha? Akala mo lahar yung kilikili? Ang ganda mo pa naman. Gusto ko yan si Don Zolweta. Pero mas gusto ko si Greta. Di ba? Gusto mo showbiz na tayo. So, hindi daw lawyer si Pinky. So, ngayon, mga kababayan, eto, mas ano to? Okay, so, naaawa daw siya. Maaawa ka sa isang bangag. So, mga palangga, ang Pilipinas ay lubog na. So, kailangan na tanggalin ang bangag administrasyon. Yes, sipunin daw si Lagdameo. Kasi nga, dumudugo na nga yung ilong, di ba? Sabi ni Cathy Binag. Ang question, bangag. Lacson, nagbabangag ka ba? Yun yung question. Mga kababayan, so you have to get up and speak up. Pero ako naman, patatag na loob ko ngayon. Sabi ko nga, ay, sarap ng buhay. Di ba? Lahat, after 3 years. Kayo, binoljak-boljak niyo ako. Kurot ko kayo sa kipay. Sino nang boljak sa akin dito? Magsorry ka ngayon. Love kita palangga. Anyway, for 3 years, mga kababayan, hindi ko tinigilan ang issue ng pulburon, ang smuggling, ang kidnapping, ang pangawat nila, ang delivery sa Forbes Park. Sa dami kong in-expose every single day, baka nga na-master nyo pa ang mga expose ko. Di ba? Hindi kaya tatlo talaga, hindi kaya talo talaga ang ibang senador last election, kaya todo tanggol sila sa president kasi hawak nila ang COMELEC, sabi ni Alamat Hunter. Yes! May dayaan talaga sa halalan. Sino magsasabi naman nanalo si Kiko Matching? Sino magsasabi naman nanalo ang mga dilawan na nilubog nyo na? At ngayon, tahimik sila, di ba? Ang sabi ni Barkadahan Worldwide, ang tanong, ang next, kailangan dalayas na ang mga bagag. Ayun na nga mga palangga. Sabi ni Feli Alpen, hi palangga, need to send you some Christmas blend coffee. Daghang salamat po sa pagboljak. Ayun ako, thank you palangga. Yung mga kape ko dito, mga pinagbibigay sa akin galing ng Europa, paubos na. Okay, baka naman. Ruby Season, thank you palangga from Canada. Yung mga kape ko dyan, okay? Thank you, Ruby Season. Ako, nagpabilang gano'n ng kape si palangga. So anyway, yes, thank you. balitangmaharlika@gmail.com. I-message mo ako palangga. Ibigay ko sa address ko. Ikaw lang, exclusive. Okay? So anyway, na yung office address para bongga. Okay, mga palangga. Hindi daw mag-step down si Bangag as per Claring. Siyempre magmapatigas yung mga addictos na yan. Di ba? Magkakapit ako yan. Papasaan ba't babagsak at babagsak yung mga yan? Hindi na yan tatagal. Mga palangga din tatagal yan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit panandalian lang na natuwa tayo na in-expose na ni Amy Marcos. Kasi matagal na yan. Nangako na yan siya, di ba? Through Daryl Yap, na i-expose nga niya itong kanyang kapatid. Kaya nga, di ba, binubodya ko siya everyday. I just realized kanina, sabi ko, ano kaya ang nag-trigger? Bakit nagsalita na tuluyan si Amy Marcos? Sabi ko kasi everyday dito, nagsasabi ako. Sabi ko, Inday! Sinasabi ko, Inday Sara, kailan mo ba sasampalin yan si Amy? Ay, naku, Inday, di ba? Ang dami nga nadidismaya kay Inday. Ay, naisip ko, ito lang naman, my feelings na, imagination, maybe may thinking na, siguro, sabi ni Inday, Amy! Magsalita ka na. Sabi ni Maharlika, sampalin daw kita. Sabi ni Maharlika, sampal na. Siguro sabi ni Amy, ay naku, Day. Ay naku, nakakaluka. Kailangan ko na talagang magsalita sa ading ko. Chuchu. Naisip ko lang yon. Okay. Katang isip. Possible. Di ba? Kaya siguro, this is it. Kaya nga, di ba, ang sabi ko sa inyo, di ba, maraming nagagalit. Bakit si Inday Sara, nandyan pa rin kay Amy Marcos, Kaya sabi ko, I will respect her strategy. But at the end of the day, siguro yan ang inano ni Inday na kailangan. Sabi ko niya, babalina, ganyan, magsalita ka na. Or hindi, tatapon na kita. Pwedeng ganon. Kasi na-witness namin ni Harry Roque na itong si Baste, buwisit talaga kay Mangga. Okay? Kaya si Mangga, dikit na dikit kay Inday. Diba? Kaya si Mangga, dahil wala ng supporter, kailangan niya magbayad ng mga alpot na hawak ni Daryl Yap. Diba, Daryl? Musta ka naman?
Ang putang ina niyo, mga sinungaling kayo. O ano? Sino sinungaling ngayon sa atin? Gawa ka naman ng bisente-bisentiments mo. Hmm, 'di ba? Sino ang sinungaling sa atin? Kayo o ako? O siguro hindi na naku, putang ina, si Marley ka na naman, matutuwa dito, magsasabi si Amy Marcos, vindicated naman 'tong babaeng 'to. Hindi 'to tungkol sa akin actually. Ito ay tungkol sa future ng ating mga kabataan na binaboy ng pamilyang Marcos. Hindi puwedeng it's the same thing with Elizalde. Natuwa tayo kay Elizalde dahil sinabi niya na nagsabwatan sila, na nag-deliver siya ng bahay, pero hindi siya puwedeng makaligtas kasi nag-conspire siya. Si Saldico, it's the same thing with Amy Marcos. Hindi puwede hero, hindi siya puwede maging hero. Political survival in the next election ang ginagawa niya. Ginagamit kayo, mina-manipulate kayo na siya ang tamang Marcos, mabait na kapatid, kaluluoy na kapatid, si Ading ipa-rehab, kinausap na magbago na nakiusap kay PRRD. Putang ina. Tapos yung ordinaryong naligaw ng landas, binubugbog ng mga pulis, kinukulong. 'Di ba? Tapos eto dahil si Amy nag-appeal daw, kaluluoy mo ng aking Ading, nagpaka-ate ako, bullshit. Yes, thank you na nag-expose ka. But no. Dahil since the world began, sa buhay ni Bangag, thank you Raymond Glover, nasa Mars ka ngayon. Since first day ng buhay ni Bangag, ay since na unang sumingot si Bangag, mga palangga, alam na ni Amy Marcos kung ganun ang kapatid mo na may saltik at patatakbuhin ang bansang Pilipinas, dapat, Amy, ikaw na lang ang tumakbo. Bakit si Ading mo pa? At least ikaw, hindi ka naman siguro, malakas ang loob mo na magpapa-political test. I don't think na nag-a-addict ka. Marami ka lang mga botox, Pero I don't think na wala, ina-analyze ko. I don't know, hindi ko naman siya ma-judge, pero malakas ang loob niya na magpapa-hair follicle test. Sana ikaw na lang ang tumakbo. Alam mo pala na-addict yung doon sa kanyang sa kanyang statement, bata pa lang sila, nililinis ng PSG yung mga cut and everything. Alam mo na, addict ang kapatid mo, gamutin mo muna yung kapatid mo. Pinaano mo pa pinatakbo mo pa sinira mo pa for 3 years, namatay ang mga palangga ko sa bagyo. Dahil ninakaw nila ang flood control. 2022, 2023, 24, 25. Yung 5,500 flood control na after na sinabi ni Bangag na niyabang niya sa kanyang State of the Nation, meron tayong 5,500 flood control. After ng 2 days, boom! Bumaha. May mga namatay doon. Kaya dapat retroactive ang bitay. Kung ako presidente niyo, retroactive ang bitay. Lahat bitay kayo. Diba? Tatalunin ko pa yung pinakadiktador sa buong mundo. Bangin ang kalalagyan niyo. But anyway, mga kababayan, diba? Hindi mo pwedeng, yung promotion ngayon kay Ani, magpasalamat tayo. Well, okay, I respect you. Sinabi ko kanina, thank you. Pero hindi ibig sabihin yan, bibilib ako sa'yo. Ay, jutang Jelina, naglolokohan tayo dito. Alam mo, addictus ang kapatid mo Di ba? Iparehab mo ang kapatid mo. Addictus pala, hindi ka pwedeng palakpakan. I'm just gonna say, thank you. Manggagamit. But again, no, thank you. Never again, Marcos. Ginago mo kami. Di ba? Meron pang issue din yung anak mo dyan sa flood control. Ang governor, pare-pareho lang kayo. Di ba? So kaya pare-pareho lang kayong may mga kawatan. Hindi mo na pwedeng mabago ang kapalaran ninyo dahil hindi nyo naman nabago ang kapalaran ng taong bayan sa kamay nyo Di ba? Ang sabi ko nga, gusto mo pa lang bumalik ang mga Marcos. Di ba? Dapat ikaw ang tumakbo o si Irene ang pinatakbo mo kung siya hindi addictus. Bakit si Bangag na alam mo na pala, bata pa lang, yun na ang bisyon niya. So tama, yung mga kamag-anak ninyo na nagsumbong sa akin doon sa Makiki sa Hawaii na nung namatay, and I remember this expose, nung namatay si Marcos Sr. na hinahanap pa si Bangag kasi nag-a-addict. Remember that expose, my darling Clementine? Dumating si Bangag, nangingitim na si Senior, tapos bigla daw pumikit ang mata. Kumbaga yun na yung mga last moments si Senior. Kasi si Marcos Jr. ay nasa galaan. Sumisingot. Ang daming mga mafia-mafia doon sa Hawaii, mga durog-durog doon. Kagagaling ko lang doon But I love Hawaii. I wanna go back to Hawaii. Can you invite me, Ilocanos? Di ba? Mga palangga ko dyan, mga Ilocano. Mag-party tayo dyan. Di ba? Tanggalin nyo na sa isipan yung si Ading nyo. Yung mga ninuno dyan, yung mga ninuno ng mga Ilocanong mga palangga dyan, ako, nagpakahirap tayo, nagpakasakada ang inyong mga ninuno noong panahon ng, was that, 1800s. Di ba? Ng panahon, tapos ngayon, nagpapaniwala lang kayo sa Bangag. So, okay, sabi ni Consen, salute to Senator Amy, ginawa niya yung tama on that particular moment.
Ba't hindi ako bibilib sa kanya? Tangina ginago nila ako, eh. Sinungaling si Marlica, nye-nye-nye-nye. Oh, tas dagdag pa si Daryl Yap, eh, sinungaling sa atin mga julol. 'Di ba? Sinong sinungaling sa atin? Ako o kayo? Eh, alam niyo na ang kwento niyan. Kasi yung mga dramatization niya na napakahirap po pagpunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, hindi po madali. Kapag ikaw ay Marcos, hindi talaga madali. Naintindihan ko naman yan na mahirap talaga ilaglag yung kapatid mo. Eh kasi kasalanan mo yan eh. Kung hindi mo siya pinatakbo na siya pala ay addictus benedictus, wala ka sanang problema ngayon. Kung ikaw ang tumakbo, eh baka maganda. 'Di ba? Ang ginawa mo at nagtandem kayo ni Inday. Eh kaso, hindi. Punong-puno pa rin kayo ng pagnanakaw ang inyong pamilya. So tingnan natin yung mga sinabi niya. So pinapakita dito mga langga na talagang emotional appeal ito. Excuse me. Emotional appeal ito sa taong bayan na dahil nagsalita na si Amy, tiniis niya dahil kapatid niya, kailangan magpa-thank you tayo, magpasalamat tayo, ganyan-ganyan. It's the same thing ng feeling ko with Elizalde ko. Na kahit si Elizalde ko, umamin siya na nag-conspire ka sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Nasa tamang utak ka, 'di ba? Kung alam mo ang tama at mali, hindi ka papasok sa racket o sa pagnanakaw ng bilyon-bilyong pera habang ang mga kababayan natin nalulubog sa baha dahil sa ninakaw ninyo. So hindi pwedeng si Zaldico ay hindi mapanagot dito. At hindi rin pwedeng hindi mapanagot si Amy kasi nagkanulo siya ng addictus benedictus eh. Bawal ang pulburon. Nag-conspire ka, nag-conceal ka, nagpatakbo ka ng isang isang kapatid na pinuno ng sindikato na nag-a-addictus, mananagot silang lahat kasi accessories of the crime, yan ang isipin ninyo. Kasi si Amy, may trolls, may alpot siya na naglilinis ng pangalan niya. Hindi niya pwedeng linisin ang pangalan na siya ang tamang Amy. Putang ina, bata pa si Bangag, alam mo na nag-a-addict. Ang mga PSG, normal na lang sa kanila, yung mga Napolcom, naglilinis-linis. Alam mo pala, giatay. Kaya sabi ko, di ba, open ang orgy. Remember that expose ko sa inyo. Open ang orgy, open may pinatay na PSG. Kasi mismo PSG. Ay tahimik, hoy PSG kayo dyan ngayon, mga yawa mo. Mahiya kayo sa pamilya nyo, sa sarili nyo, sa mga anak ninyo. Gawin nyo ang tama. Yes, never again Marcos. Hindi tayo pwede mamanipula mga bakla, mga palangga, na tayo magpapasalamat. Okay? Kay Amy Marcos na dahil siya ay tamang Marcos. Bullshit yan. Pag yan ang thinking mo, may saltik ka. Magpasalamat na rin tayo na na-confirm pero not to the point na what? Hero siya? Diba? Hero? Matapos tayong pahirapan lahat, hero? Matapos namatay ang mga kapamilya ninyo dahil walang pang-dialysis, walang sinisika-sika na mga hayop na mga tiwaling doktor, nilubog sa baha hanggang ngayon sa Cebu, sa Bicol, sa buong Pilipinas na mga dinaanan ng baha. Hanggang ngayon, hindi nyo maipatayo ang bahay ninyo na pinaghirapan ninyo for 20 years, 30 years, na niloan ninyo yan. Diba? Ngayon, nasa payag-payag lang kayo, nasa sako kayo natutulog o nasa saging kayo. Tapos ito mga to, mag-iyak-iyak lang, magdrama-drama lang, patatawarin ninyo. Hindi yan pwede mga bakla, mga palangga. Di ba? Ano pang sinasabi niya dito? Dahil sabi niya, at dahil sa tawag ng sarili kong konsensya bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Okay ba? Diba? Ang kanyang portrayal, senador siya, kapatid, bilang Pilipino, di ba? So, nangungonsen siya. Bilang kapatid, bibi-bibi. O, ano pa mga ano niya? Sa totoo lang, mababasa naman ang lahat ng mga testimonya ng aking ama tungkol sa kanyang ugali at gawain. Ganyan-ganyan. Ano ba yung mga sinasabi niya? Noon, dahil may tatay kami, hindi ko pa siya responsibilidad. O, dahil nga andyan pa yung tatay niya, hindi niya pa responsibilidad si Bangag. Okay? Hindi pa siya ang ate-atihan. Tapos nung tumanda na si Bangag, mas naging nakakabahala. Batid daw niya na nagpupulburon. Ayun ang nga sinasabi ko. Inamin niya na nagpupulburon na si Bangag. Okay? Alam ng pamilya niya, di ba? Ngayon, mga kababayan, sabi ko nga, hindi siya pwede makalagbo. Hindi naman po pwede yun, di ba? Yung mga inuhuli, mga pinagbebentahan ng droga. O sino nagbenta sa'yo? O si Petra, yung kapitbahay. Di ba pati si Petra, inuhuli? Sino nag-tolerate sa'yo na hinayaan ka mag-addictus? Pinagbabawal yan na substansya. Si Amy. O, wala ka pang statement, Amy. Ba't hindi ka mag-statement? Dito na namatay si Tantoco. Tignan mo yung mga pangyayari, si Tantoco. At umamin, andyan pa rin ngayon. Ano pa rin, Deputy Undersecretary, itong si Dina Arroyo Tantoco. Na umamin na nagpulburon na recorded sa Beverly Hills Police, recorded sa Coroner's Office sa Los Angeles. Wala ka pang statement, di ba? Although nag-statement pala siya na kay Lisa, pero kulang-kulang pa rin. Sa mga kababayan, ang sinasabi ko dito, hindi tayo magpapaloko sa mga Marcos. Hindi porket siya ay umamin, di ba, na bangag at sinasabi niya si Lisa Tanas ay bangag din. Hindi pwedeng tayo ay what? Tayo ay magpapauto na naman, magpapabudol na naman tayo.
Pinilit daw, sinabi daw niya, "Ading, magpakasalan mo na si Satanas, baka sakaling magbagong buhay, dadadadada." Tingnan ko lang. Tapos sinasabi niya, nung nag-asawa, mas lumala pa ang kanyang pagkalulong sa pulburon dahil parehas silang mag-asawa. Imagine mo, Amy Marcos, ang kasalanan mo sa bayan. Mag-asawa, first lady. Alam mo naman na ang first lady, pag naging first lady, ang asawa, of course, di ba may function siya? Double trouble. Alam mo pala, adictos, pati mga anak. Triple, quadruple, quintuplets. Di ba? Ang dami, 3 yung anak. Anong unang pinagawa dyan kay Simon? Who's that? Kay Vinny. Di ba? Pinarenovate ang playground ni Vinny. Naglaro-laro ng computer doon. Remember that? Nagpa-renovate ng mga kwarto-kwarto ng mga anak nila. Na akala mo, kanila yung Malacanang, akala mo pagmamay-ari nila. Ikaw, Rodora, maghilom ka. Gusto mo, barilin kita. Bang, 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 bang. Di ba? Gusto mo yan? Bratatatat? O doon ka kay Amy. Mag-kiss ass ka doon kay Amy. Okay, Sora, diyan ka ba pa kay Gorgor nga yan para hindi makatanggap ng bayad kay Mangga. Okay, now what? Ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na enabler ka. Di ba? Pare-pareho kayo. It just so happened, may isang maharlika na hindi tumigil for 3 years, sa kababangag-bangag, sa kakangiwi-ngiwi, nagsayaw-sayaw pa, may dance craze pa kami, ni Harry Roque, hindi nawala ang issue sa limelight hanggang sa tuluyan ka nang wala ka nang magawa. Sa tingin niyo ba kung in-expose ko to, lalabas ba si Amy Marcos? Sa tingin niyo ba? Kung hindi na nalilibing ang kanyang kapatid, lalabas ba siya? Itatago niya to, ikukubli niya sa atin. So forever, hindi natin malalaman. Kaya magpasalamat kayo sa babaeng, baratatata, si Marlica, yung kaibigan ko. Okay?